Sa kailaliman ng Devas kung saan ang liwanag ay hindi kailanman kumukupas at ang hangin ay puno ng mga bulong ng kapalaran. Dumating si Pirena upang sunduin ang kanyang kapatid. Hindi dala ng galit, hindi dala ng digmaan, kundi dala ng isang babalang muling yayanig sa buong mundo ng Encantadia. Si Amihan Reyna ng Hangin ay nakatayo sa tarangkahan ng Devas, dama ang bigat ng panahong paparating. Alam niya hindi ito basta pag-uwi. Ang tawag na iyon ay hudyat ng muling pagbangon ng dilim. Ngunit tumanggi si Amihan. Hindi siya bababa sa Encantadia. Hindi pa, sapagkat bago pa man dumating si Pirena, isang banal na tungkulin ang iniatang sa kanya ni Emre, ang batalang lumikha ng liwanag at balanse, isang lihim na higit pa sa kapangyarihan ng brilyante, isang bagay na kayang baguhin ang takbo ng panahon, ang ginintuang orasan, isang sinaunang relikyang nilikha upang pigilan ang kaguluhan. Kapag muling bumangon ang kadiliman, batid ni Emre na ang nakaraan ay muling uulit, na ang masamang batalang si Gargan ay hindi tuluyang naglaho, at ang kanyang kapanalig na si Hagorn ay patuloy na naghahasik ng pod sa mga anino, hanggat hindi bumabalik si Cassandra, ang tagapangalaga ng lihim at tanging nakakabasa ng tunay na kapangyarihan ng orasan. Hindi maaaring bumaba si Amihan, sapagkat ang maling paggamit nito ay magbubukas ng pinto, hindi lamang sa digmaan, kundi sa ganap na pagkawasak ng Encantadia. Alam nilang dalawa, kapag bumalik sila ng wala ang orasan, walang maghihiwalay sa mundo ng liwanag at dilim. Ngunit kung madadala nila ito sa tamang sandali, sa tamang oras, muling maikukulong si Gargan, kasama ang lahat ng kanyang mga kampon, sa kailaliman ng walang hanggang dilim. Tahimik na tumingin si Pirena kay Amihan. Sa unang pagkakataon, hindi apoy ang kanyang dala, kundi pag-unawa, sapagkat ang laban na ito ay hindi lamang laban ng mga sangegre. Ito ay laban ng panahon, kapalaran at sakripisyo. At sa oras na bumalik sila sa Encantadia, kasama ang ginintuang orasan, pabalik rin ang katawang lupa ni Pirena, Amihan, Lyra, Mira, Cassandra at iba pang may dugong bughaw na diwata. At sa oras na bumalik sila sa Encantadia, kasama ang ginintuang orasan, babalik rin ang katawang lupa ni Pirena at ng lahat ng may dugong bughaw na diwata. Mula sa pagiging mga anino ng alaala, muli silang magiging laman at dugo. Hindi na lamang mga tagapagmasid ng kapalaran, kundi mga mandirigmang haharap sa sariling tadhana. Ang bawat hakbang nila sa lupa ng Encantadia ay muling magpapatibok sa puso ng kaharian, at ang bawat hininga ay magiging panata ng muling pagsilang. Ngunit kapalit ng pagbabalik na ito ay isang mabigat na kapalaran, sapagkat ang katawang lupa ay nangangahulugang kakayahang masugatan, kakayahang magdusa, at kakayahang mag-alay ng sarili. Hindi na sila mga nilalang na hindi kayang masaktan ng panahon. Muli silang tatali sa oras. At sa sandaling umandar ang ginintuang orasan, wala nang makaalis sa landas na itinakda. Ito ang huling pag-asa ng Encantadia. Kapag sila'y nabigo, ang kadiliman ni Gargan ay hindi na muling maikukulong. Ang galit ni Hagorn ay magiging apoy na tutupok sa bawat kaharian, at ang liwanag na minsang ipinaglaban ng mga sangre ay tuluyang maglalaho sa kasaysayan. Ngunit kung sila'y magtatagumpay, muling magbabalik ang balanse, muling aangat ang liwanag, at ang Encantadia ay muling isusulat, hindi bilang alamat ng pagkawasak, kundi bilang kwento ng sakripisyo, tapang, at walang hanggang pag-asa. Dahil sa digmaang ito, ang panahon mismo ang huhusga, at sa pag-ikot ng ginintuang orasan, magsisimula ang huling kabanata ng Encantadia.